Magandang hapon po sa inyong lahat. Nakakatawa sapagkat marami po tayong first time na nakapunta rito. And we believe that there is no accident in the Lord. Kundi ito po ay divine appointment ni Lord sa inyo na kayo po ay aming makasama at makarinig po ng salita ng Panginoon. Amen? Gusto po natin welcome bawat isa. Pwede bang pakisabi mo sa kanan at kaliwa mo, masaya akong narito ka muna. Media, yung akin pong media. Amen. Now, let's open our Bible in Proverbs chapter 19, verse 23. And ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Proverbs 19, verse 23. The fear of the Lord leads to life, so that one may sleep satisfied, untouched by evil. Pwede ba sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, go. The fear of the Lord leads to life, so that one may sleep satisfied, untouched by evil. Sa Tagalog, ganito sabi, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumagawa nito ay makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Ay pong lahat ay pumikit, manalangin tayo, Panginoon. As we study your word, O Lord, we believe that you're going to speak to us. Your word is powerful enough to change our lives. At umaasa kami, Panginoon, sapagkat pangako mo yan. When 2 or 3 gather together in your name, you are in the midst of them. At naniniwala po kami, nandito ka, mangusap ka po sa amin, buksan mo ang aming puso, ang aming espiritu, at malaya ka pong makapagsalita sa bawat isa sa amin. Salamat sapagkat umaasa kami, matatapos ang gawain ito ngayong hapong ito. Kaming lahat ay kinausap mo, kaming lahat ay tinuruan mo, ang mga may sakit karamdaman ay pagalingin mo, mga nangangailangan ng restoration ay i-restore mo, at Lord, ikaw ang siyang mangusap at magsalita po sa amin. Salamat po ng marami. Ngayon pa lamang, maingat namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, karangalan at kaluwalhatian. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Bago po tayo umupo, pwede bang pakisabi mo sa 3 hanggang 5 tao, mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo sa Kanya, may plano sa iyo ang Panginoon. Sabi mo sa Kanya, mayroong himalang gagawin si Lord sa iyo ngayong oras na ito. Amen. Tayong lahat ay makakaupo. Yung pong mga ibang walang upuan, pwede ho kayong umupo dito, lalo yung mga kabataan. Itong choir seat na to. Sige, yung mga nandiyan sa mga poging likod natin, you can sit here. Come on, I don't want you just to stand there kasi baka maka-istorbo tayo sa iba. So, pwede ho tayo umupo dito. Ayan. Alam niyo, nakakatawa dahil nung una po natin kinuha itong lugar na ito, the challenge for us leadership ay paano mapupuno itong lugar. Ngayon, may 2 service na tayong pinupuno ni Lord. Ang challenge ngayon, paano tayo magkakaroon ng panibagong lugar na sambahan ng Panginoon. Amen. Now, sabi rito ng Bible, diretso na po tayo sa ating pag-uusapan. No? The fear of the Lord leads to life. Ang pagkatakot sa Diyos ay nagdudulot, ay nagbibigay ng buhay. Ngayon, pag sinabi pong takot sa Diyos, yung iba nagkakaroon ng maling kaisipan, ng maling pananaw, na para ba kapag sinabi mong si Lord, ikaw ay nanginginig, nangangatog, no? Actually, ang gusto ko pong itapik mula sa salitang ito, because I believe the fear of the Lord manifests itself in an attitude that takes Him seriously. Pag sinabi pong takot sa Panginoon, ito ay maliwanag na makikita at maipapakita sa isang attitude na ginagawa mo sa Diyos na seryoso ka sa Kanya. Okay? We're going to talk about the word seriousness. Sabi nga natin, seriousness. Ayan. No? Minsan kasi totoo lang, marami ng mga tao, lalo pag pinag-uusapan ng Diyos, parang hindi nila tinetake seriously ang Panginoon. Lalo sa mga Pilipino, kasi ang Pilipino po, parang isa tayo sa pinakamasayahing tao. Okay? At gusto pong i-differentiate, ano yung pagiging masaya lang doon sa pagbibigay ng takot at galang kay Lord. Ang mga Pilipino, next picture, gusto natin laging masaya. Di ba? Gusto laging humahalakhak. Minsan nga, makakakita ka ng mga post
sa FB, nasusunog na ang bahay nila, nagpapaselfie pa. Totoo yan, di ba? Bahana, ginagawa pang comedy, nag-swimming sa baha. Di ba? We don't take anything seriously. Totoo, ganyan minsan ang buhay o karakter ng mga Pilipino, hindi masyadong seryoso. Pero nawa, pagdating sa usapang Diyos, hello church, pagdating sa usapang sa Diyos, dapat we take it seriously. May isang lalaki na kung saan, ang pangalan ho niya ay si Heath Ledger. Siya po ay gumanap na Joker, no? At naging famous yung word niya kasi siya ho ang the only actor na nagkaroon ng award na bilang ang paggampan niya ay isang villain o isang kalaban. In 2010, no, in January 22, 2010, nagpakamatay po itong si Heath Ledger. Alam niyo po ba yan? Amen. No, itong si Heath Ledger na gumanap sa karakter ng Joker, sabi niya, why so serious? Ewan ko, ano niyo sa Batman. No? Why so serious? Gusto niya lagyan lahat ng tahi, ang mga bibig ng mga tao. Gusto niya lahat ay hindi seryoso. Gusto niya masaya lahat. Ang pangalan niya Joker. Gusto niya lahat ay joke. Pero itong si Heath Ledger, in true to life story, ay meron na palang seryosong problema. At nung ma-research ko, dati na rin pala itong Christian. Bata pa naman, nakakarinig na rin siya ng tungkol sa Diyos, nakakatin ng church, pero dumating yung punto sa buhay niya na yung seriousness niya, instead sa Diyos, ay napunta doon sa seryosong problema sa buhay. Ano nangyari? Isang gabi, bagaman siya'y kinikilala, napakagaling na aktor, napakahusay na artista, ay uminom ng gamot at nagpakamatay. Ang pangalan to, si Heath Ledger ay natagpuan sa kanyang kwarto na malamig na at patay. Kasi sabi niya, why so serious? No? Minsan kasi pag sinasabi natin, masyado ka naman seryoso, ang iniisip agad natin, next picture, ICU. Masyado ka naman serious, baka masugod ka niya sa ospital. Di ba? No, masyado ka naman serious, baka nasa ICU ka na niyan. Pero minsan na nakakalungkot, totoo lang, ay yung pong pag pinag-uusapan kasi ang Diyos eh. At ito yung nireveal sa akin, Lord, as we have our 21 days of revival, nakikita na papansin ko ang iba, aktibo doon sa prayer, aktibong pupunta sa gawain, but they really don't take God seriously. And I want today, to impart something according to the Word of God. We're going to talk about ano nga ba, gaano kahalaga ang pagtitake seriously sa Diyos. Nandiyan kayo? Sabi mo sa katabi mo, taking God seriously. Ulitin mo, taking God seriously. Kasi alam niyo po, minsan pag nakikinig po ako sa ibang usapan ng iba, no, totoo lang, because the way we use words is one of the clearest indication of our spiritual condition and our seriousness about God. Kung paano natin ginagamit ang mga salita, kung paano ho tayo nakikipag-usap sa iba, ay isang malinaw na indikasyon, malinaw na nagpapakita at nagpapatotoo ng ating tunay na kalagayan at pagiging seryoso sa Diyos. Naintindihan niyo po yun? Kasi minsan tayo, mga kapatid, hindi natin nababantayan ang ating bibig, ang ating mga sinasabi, at nagre-resulta ito tuloy na ginagawa natin katawa-tawa ang lahat ng bagay. Ito sabi ng Bible, may babala po ang Biblia, in James chapter 1, verse 26. If you claim to be religious, but don't control your tongue, you are fooling yourself and your religion is worthless. Sa Tagalog ganito, Santiago 1:26, kung inaakala ninuman na siya'y religyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila o sasabihin, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili,
walang kabuluhan ang kanyang pagiging religyoso. Di ba ang daming tao ngayon? Talagang religious sila. Pupunta sa simbahan, luluhod mula pintuan hanggang sa altar. Talaga naman, hindi lang po yung mga nandoon sa simbahan ngayon. Maging sa church natin, kung tingnan mo, religious talaga. Kung magtaas ng kamay, kung umiyak, luluhod sa harapan, tululuhog, uhog, luha, sipon. Pero kapag makipag-joke-joke na, pag makipagkwentuhan at makipag-usap na sa mga kapatiran, makikita mong hindi seryoso ang kanila talagang pagsunod kay Lord. Now, sinasabi mo, Pastor, na bawal lang makipag-joke-joke, wala nang joke time. Hindi po. I love jokes. Actually, nagbabasa nga ako ng mga jokes kapag gusto kong tumawa. Kami ni Mami, mahilig kami magkwentuhan ng mga jokes. Si Mami po ay, ang aking asawa, na-inlove ako sa kanya dahil mahilig ko siyang magpatawa sa akin. Yan, gusto niyo ma-inlove ang malalaki sa inyo? Marunong kayo magpatawa. Si Mami lang ang nagpapatawa sa akin nung ako ay binata pa. Dahil pag nagkikwentuhan kami, makulit si Mami, laging meron siyang joke sa akin. No? At isang paraan yon, bakit ko na-inlove ako sa kanya. Actually, yung kanya mga kwento noon, hanggang ngayon, naalala ko pa, pag pinagkikwentuhan namin, nagtatawanan pa kami. Minsan nga, nag-joke sa akin si Mami, kahit nandun ako sa tricycle, pauwi na ako, tumatawa pa rin ako sa sarili ko. I love jokes. Pero alam niyo po, pagdating sa milyon, lalo pagdating sa Diyos. Hello, church. Sabi mo sa katabi mo, seryosohin mo naman. Kasi kung sinasabi mong religious ka, pero lumalabas naman sa iyong bibig, hello, ay panlalait sa kapwa, pagmumura. May mga tao po, paggising ng umaga, magmumura na. Maraming ganyan. Kumakain ng almusal, minumura pati almusal. Kaya ang pagkain ng kanya mga anak, mura. Kaya pati sa palengke, nagmumura. Mahal naman yan, mura ng dapat. Di ba? So, may mga tao, although you are religious, kung hindi mo naman babantayan ang iyong bibig, walang kabuluhan ng iyong pagiging religyoso. In Matthew chapter 12, verse 36, "But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment." Sabi rito, ang bawat salitang sinabi mong walang kabuluhan ay iyong pananagutan sa araw ng paghuhukom. Kaya sabi mo nga sa tabi mo, maging seryoso ka, ha? O maging seryoso tayo sa sinasabi natin. Di ba ang daming tao, sasabihin nila, born again sila, Kristiyano sila, pero lumalabas sa bibig, walang kabuluhan. Hello? Kung magkwentuhan, kung mag-joke-joke sa isa't isa, at mas gusto mga yan, green joke pa. So kung yung katabi mo, sabi mo, hindi tayo yan. Sana. Pero totoo lang, marami mga tao, no? We don't take seriously God because of the words we speak. You know, church, tingin kayo lahat sa akin. God means business. Ang Diyos po'y seryoso. Lalo pagdating sa kaluluwa mo, pagdating sa kanyang salita, pagdating sa pagsamba, seryoso po yan. Hindi po tayo dito naglalaro. Hello? Kasi kung laro ito, at ito ay pagpapanggap, marami tayong pwedeng gawing ibang bagay. Mag-artista na lang sana si Pastor Mike, si Pastor Jericho. Kamukha pa naman ni, ni Mike Logan. Mike Heras. Di ba? Kung ito ay laro lang, mga kapatid, sayang ang oras natin dito. Magsiuwi na lang ho tayo. Tama? Marami pa tayong pwedeng gawin. Pero God means business. Seryoso ang Diyos. Hello? Kaya ano po kailangan natin gawin, mga kapatid? Number one, paano maging seryoso kay Lord? Let's take every word of God seriously. Pagdating po sa salita ng Diyos, mga kapatid, pagdating sa salita ng Diyos,
Wag nating gawin itong katawa-tawa, wag natin itong gawin parang biro, wag ho natin gawin itong parang ano lang, yung magaang lamang. No? Anong sabi ng Bible? Isaiah 66 verse 2. My hands have made both heavens and earth. Ako ang may lalang sa magitan ng aking kamay ang langit at ang lupa. They and everything in them are mine. Lahat ng narito sa mundong ito'y akin. I, the Lord, have spoken. I will bless those who have humble and contrite hearts, who tremble at my word. Kapag ikaw pala ay mayroong galang sa salita ng Diyos, mga kapatid, yan ang gusto ng Diyos. Bakit? Yung nagsasalita, huwag niyo tingnan, kundi yung salita ng Diyos. Tulad ng sinabi ng Isaiah 66 verse 2, kapag ikaw ay kailangan magkaroon ng tremble, ibig sabihin ng salitang tremble, panginginig. May takot ka pagdating sa salita ng Diyos. Kaya pag naririnig mo salita ng Diyos, yung agree. You accept it. Kasi marami mga they don't take seriously si Lord. Ang tingin nila, next picture, sa Word of God ay parang buffet. Take it or leave it. Di ba sa buffet, kung nakapunta na ho kayo tulad ng ano mga buffet? Vikings. Parang madalas kayo. Sino rito nakapag-Vikings na taas ang kamay? Sabi mo sa tabi mo, dalhin mo naman ako dyan. O sino rito nakapag-buffet 101? Diba? Ano pa? Ha? Yakimix, o mga naka-yakimix. Di ba dyan, sa mga buffet na yan, nakalatag dyan lahat ng pagkain. Lalo na po sa Vikings, meron diyang area na pang Filipino, pang steak, pang Japanese, pang Korean, meron iba't ibang station. May pang dessert. Nasa sa'yo kung anong gusto mong kainin. Kung anong trip mo. Kaya tayo mga Pilipino, dahil gustong-gusto natin, ang buffet, usong-uso sa atin, iniikot natin lahat yan. Walang pinapalagpas kahit tinapay. Di ba? Sayang ang binayad. Yan ang iniisip natin. Pero minsan, pagdating sa Word of God, take it or leave it attitude tayo. Kung ano lang gusto ko. Kung gusto kong tanggapin yan, hindi tanggapin ko. Kung ayaw kong tanggapin, ayoko. Anya kayo? Hindi nyo ko mapipilit. O totoo naman, wala naman namimilit sa'yo, kapatid. Pero pagdating sa salita ng Diyos, at ito'y nakasaad sa kanyang salita, sa gospel, sa Biblia, kapatid, bigyan mo ng galang. Amen? Paano? Kung maaari, huwag kang makipagkwentuhan habang may nakakaral. Anya kayo? Pakinggan mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat ang bawat salitang binibitawan, lalo sa gawain ng Diyos, ay meron pong revelation sa iyo si Lord. Yan ang magbabago sa iyo ng buhay mo. Ito sabi ng Bible. James chapter 1 verse 21, Santiago 1:21. So get rid of all the filth and evil in your lives, and humbly accept the word God has planted in your heart. Humbly accept the word. Kailangan pa lang papakumbaba kang tinatanggap ang salita ng Diyos. For it has the power to save your souls. Sapagkat ito'y may kapangyarihang magligtas ng iyong kaluluwa. Ang salita ng Diyos ay ginagamit na kasangkapan ng Panginoong Diyos upang tayo makarinig ng katotohanan at ang katotohanan yan ang magpapalaya sa atin. Kaya ano kailangan gawin? Humbly accept the Word of God. Tinatanggap mo ako yun. Hindi parang siya yun. Di ba minsan pag may mga preaching at lalo mabibigat, ang inisip agad natin, itong katabi ko, dapat tamaan to. Di ba? Hindi ako yan, siya yan. Kaya kung makatingin ka, ano, ha? Sana tablang ka na. Ikaw sana tablang ka na rin. Tama? Kasi kailangan natin tanggapin ang salita ng Diyos at maging seryoso tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit? Ito'y magdudulot sa atin at may kapangyarihang magligtas ng ating kaluluwa. Hindi po magliligtas ang reliyon, mga kapatid. Sapagkat kung reliyon ang makapagliligtas sa atin, sapiin natin, puntahan natin, magpa-member tayo sa lahat ng reliyon. At ang
to, hindi po nag-aalok ang church ng religion. Kasi may religion ka na, ba't ka pa bibigyan ng religion? Ang inaalok po yung relasyon sa Diyos. Amen. At ang ginagamit niya ay ang salita ng Diyos. And then respect the word and His messenger. Sino man ang tumayo sa harapan, sino man ang mangaral sa atin, basta'y dala-dala yung salita ng Diyos, kailangan galangin. Amen. Ito sabi ng 2 Chronicles chapter 36 verse 16, but they kept mocking the messengers of God. Patuloy nilang minamak, pinagtatawanan ang tagapagsalita ng Diyos, ang mangangaral ng Diyos, despising His words and scoffing at His prophets. Pinagtatawanan nila, dinidespise nila ang mga sinasabi ng propeta until the wrath of the Lord rose against His people. Aba, magagalit pala ang Diyos. Lalo sa panahon ng may mga nangangaral sa iyo at ikay pinagsasabihan tungkol sa salita ng Diyos, kailangan makinig ka, maging humble ka sa Word of God. Bakit? Pag dumating sa iyo yung galit ng Diyos, there was no remedy. Yun ang nakakatakot. Kasi wala ka na pinapakinggan, kahit sinong tumayo, sinong mangaral, kahit salita ng Diyos ang ginagamit, ano pang remedy sa iyo? Anong ibig sabihin ng remedy? Wala nang solusyon. Wala nang paraan para ayusin pa buhay mo. Kasi ang kapamaraanan lamang, ang remedy lamang ng solusyon ng iyong problema, solusyon ng iyong buhay, ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay dadali ng mga lingkod ng Panginoon. Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, maging seryoso tayo. Pagdating ng Word of God. Amen ba? Sabi mo ulit sa katabi, maging seryoso tayo. Pagdating ng salita ng Diyos. Kita nyo iba, mas seryoso pa pag nanonood ng teleserye. Talagang maiiyak. Buhay pa rin si Gardo. Umiiyak ka na, buhay pa rin si Cardo. Hindi mo talaga namamatay yan. Naiiyak ka sa... Minsan yung iba natatawa kami. May nakita kami, kamag-anak namin, umiiyak. Natignan namin yung pinapanood niya, Chinese, teleserye. Pati salita, Chinese. Sabi natin, paano ka napaiyak dyan? Hindi mo naman naiintindihan yan. Kasi sineryoso niya kanyang panonood kahit pictures lang. Anya kayo? Iba kahit anong challenge na, anong message na, kahit sumisigaw, labas ng litig ng tagapangaral, ikaw, wala lang. Wala lang sa'yo. Diba? Timothy, you don't take it seriously. Wala lang. Wala lang sa'yo. Ang problema, darating ang galit ng Diyos. Bakit? Binababalaan ka, pinapangaralan ka, sinasabihan ka, pero ayaw pakinggan? It's up to you. But for us, church, JTG Manila Church, let God's Word seriously. Alam niyo ang trabaho ng kaway? Bago pa tayo silang, panahon pa lang ni Eva at Adan, Satan, the serpent of old, ang trabaho niya is to twist the Word of God. May sinabi ang Diyos kay Eva at Adan, huwag mong kakainin ng bungang pinagbabawal sapagkat sa oras na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay. Anong sinabi ni Satanas? Hindi kayo mamamatay. Binaliktad niya agad. Ang trabaho niya is to twist the Word of God at bigyan tayo ng doubt sa Word of God. Ano kayo? Hindi naman talaga totoo yung sinabi ng Diyos. Bagkus, hindi kayo mamamatay, magiging Diyos pa nga kayo. Yun ang trabaho ni Satanas. I-twist ang Word of God. Huwag mong paniwalaan ang salitahan ng Diyos. Kasi alam ni Satanas, kapag naniwala ka, the moment you accept the Word of God, may mangyayaring himala, pagpapala, pagbabago sa buhay mo. So take God's Word seriously. Tulad ni King Josiah sa 2 Chronicles chapter 34 verse 27. You were sorry and humble yourselves before God when you heard His words against this city and its people. You humble yourself and tore your clothing in despair and went and wept before me in repentance. And I have indeed heard you, says the Lord. Pinapakinggan pala ni Lord kapag tayo ay nakikinig sa Kanya, ang Diyos din ay makikinig sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, pag marunong kang makinig kay Lord, lalo sa pagdating sa salita ng Diyos, makikinig siya sa iyo. Kaya minsan kahit anong sabihin natin kay Lord, parang wala lang.
Minsan, di ba, naramdaman niyo ba, minsan nagpe-pray kayo, may sinasabi kayo, parang nandyan lang sa himpapawid o nandyan lang sa kisame lahat ng iyong sinabi. Wala lang. Bakit? Ang tanong, nakinig ka ba muna ng salita ng Diyos? Binigyan mo ba ng halaga ang salita ng Diyos? Kasi may mga tao, pagdating ng Word of God, doon aantokin. Bakit kanina hindi kayo nantok? Bakit tuwing Word of God, saka ginawa niyong lola basyang si pastor? Tagapagkwento ng kwento na pwede kang matulog. Sabi nga natin noon pa, pwede kayong matulog sa church basta may dala kang kumot at unan. Pero hanggat wala kang dalang kumot unan, bawal ka matulog sa church. Ang kapal naman ng mukha mo kung magdadala ka ng cup ng unan at kumot sa church. Di ba? Hindi talaga, they don't take God seriously. Pagdating sa Word of God, iba, makikipagkwentuhan. Kanya kayo? O kaya laging tinuturo ang iba, hindi siya. Walang pangungusap sa kanya, sa iba lang. It's time for us to be serious to God by taking God's Word seriously. Pangalawa, seriousness to God by taking sin seriously. Pangalawa po, napakabigat nito at dapat po matanggap natin at maunawaan. Mga kapatid, panahon na para makita natin ang kasalanan ay isang seryosong problema. Those who take every word of God seriously will mourn over the sin each time they fail. Ang taong talagang Kristiyano na tinatanggap ang salita ng Diyos ng totoo at seryoso, pag yan ay nagkasala, nagmo-mourn, nagluluksa, nalulungkot sa panahong siya'y nagkakasala. Anong sabi ng Matthew chapter 5 verse 4? Blessed are they that mourn. Mapalad ang mga taong nagluluksa, nagdadalamhati. Saan? Sa kasalanan na iyong nagawa. For they shall be comforted. May mga tao, they don't take sin seriously. Kaya kahit magkasala, pinagtatawanan lang nila yun. Anong sabi po ni Billy Graham, a great evangelist? Kung kilala niyo po si Billy Graham, no? He was called the #1 evangelist of America. At sinabi niya ganito, the cross shows us the seriousness of our sin. But it also shows us the immeasurable love of God. Ang cross, mga kapatid, ay nagpapakita gaano kaseryoso ang ating kasalanan. Biluin niyo po sa sobrang seryoso ng ating kasalanan, kailangan isugo ng Ama ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Hesus, na para mamatay para sa atin. Ganong kaseryoso. Ang kasalanan mo ay kailangan bayaran ng anak ng Diyos. Na siyang walang bahid dungis na kasalanan ay nagmistulang kasalanan para sa atin. Na siyang sinasamba ng anghel, lagsang anghel, araw gabi, sumisigaw ng holy, 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 ay iniwan ng trono. Bumaba, nagpakatao, naging mistulang alipin para sa atin. Siya'y sinampal, dinurhan sa mukha, inalimura, nagbuhat ng krus, nagdala ang kanyang banal na dugo, na dapat ang nagbata. Pero tinanggap niya ang lahat ng iyon. Bakit? Seryoso yung kalagayan natin na tayo'y makasalanan. Makasalanan tayo, seryoso yun, mga kapatid. You don't just take it na parang lightly lang, wala lang, okay lang. Okay lang itong ginagawa ko. Basta ako, hindi ako nakakaano ng ibang tao. Nakakatapak ng ibang tao. Basta okay lang. No. Seryoso yung kasalanan yan. Kung alam mo, deep inside sa iyong puso, meron ka nagawang kasalanan kay Lord, you don't just take it lightly. Hello? Sin is more to be feared than suffering. Kanina, please, ang ating Pastor Jericho about suffering. Pero niyo po, ang kasalanan ay dapat nating mas katakutan kaysa sa mga suffering, sa mga pagtitiis. Ay pwedeng magdala sa'yo at magbulid sa'yo sa impyerno. Ganong kaseryoso yan, kapatid. Huwag mong just take it lightly na okay lang. Alam nyo, yung mga taong hindi siniseryoso sa mga bagay-bagay sa buhay, yan yung mapapahamak sa huling panahon. Okay lang tayo magbiruan, maging masaya tayo. Kailangan natin, sinabi nga ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord. And I say it again, rejoice. Magalak kayo at inuulit ko, magalak kayo. Sa
simbahan, kailangan masaya tayo. Pero pag usapang Diyos, usapang salita ng Diyos, at usapang kasalanan, no, we don't take it lightly. Tulad ng kwento sa Bible, si Ananias at si Sapphira. Ito po mag-asawang ito sa Acts chapter 5, dumating pagkakataon na ang church ay na-unite. Ang church ay pinanganak sa magitan ng bautismo ng Banal na Espiritu ng Diyos. At ang sabi, dahil sila'y may unity, nagkaroon ng one heart, one spirit, lahat ng kanilang mga ari-arian ay binibenta nila para ibigay sa pangangailangan ng simbahan. At pinapamahagi naman ng mga apostol. Itong si Ananias sa Sapphira, please read it in your Bible. Acts chapter 5. Ananias sa Sapphira, nakita nilang ginagawa ng marami yung ginagawang pagbibigay ng ari-arian. Ang ginawa nila, nag-usap sila mag-asawa, at sinabi nila sa mga apostol, kay Pedro, ng aming ari-arian, ibebenta namin, at lahat ng mapagbebentahan ay ibibigay namin sa simbahan. Ito na yung pagkakataon, dumating. Kung saan itong si Ananias dumating, dala-dala yung pera. At sabi niya kay Pedro, ito na po yung pinagbentahan ng aming ari-arian, ibinibigay ko na po sa simbahan. Bilang dumating yung revelation kay Peter, ito ba ang lahat talaga ang napagbentahan? Sabi ni Ananias, opo, yan na pong lahat. Ang sabi ni Pedro, paano mo nagawang magkasala at makapagsinungaling sa Banal na Espiritu? Agad-agad, si Ananias ay natumba at namatay. Dumarating itong si Sapphira, ang kanyang asawa. Basahin po natin sa Bible, Acts chapter 5, verse 8 to 11. Peter asked her, tell me, is this the price you and Ananias got for the land? Yes, she said, that is the price. But Peter said to her, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Immediately, she fell down at his feet and breathed her last. When the young men came in, they found her dead, and they carried her out and buried her beside her husband. Verse 11, and great fear came upon the whole church, and upon who heard of these things. Dumating yung takot, matinding takot sa church nang mabalitaan nila ito. Bakit po? Itong dalawang mag-asawang ito ay nagkasala. At hindi nila, binaliwala nila yung kasalanan iyon. Nandiyan kayo? Hindi po dito yung sinasabi lang na bigay nyo ng buong buo, kundi yung kanilang pagkakaroon ng lakas ng loob. Nandiyan kayo? Na dayain ang Santong Espiritu. Pero totoo lang po, tingin kayo sa akin mga kapatid, nakakalungkot po. Maraming mga Kristiyano, maraming nagsasabing Kristiyano sila, pero wala silang takot sa Banal na Espiritu ng Diyos. Wala silang pakialam kung bigawin mo sila. Kasi ang totoo, kailangan kasi maborn again yung Espiritu natin. Maipanganak na muli. Mula sa dating makasalanan ay magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos sa pamagitan ng pagkilala mo kay Kristo Jesus bilang Panginoon sarili mong tagapagligtas. At kapag na-born again ka, yan magsisimula sa iyo eh. Pero kung wala kang tunay na relasyon sa Diyos, wala lang. Maraming tao, bali wala lang. Di ba, mas nakakatawa pa nga sa iba. Sabi ko nga, yung makita yung isang lalaking may dalang Bible, pinatatawanan nila yan. I-Bible na lalaki sa kanto. Naku, si brother, nabuwang na. Pero kapag may dalang alak yan, kahit bukas pa zipper niyan, gumaganong-ganon sa kalsada, hinahanga pa, lasing na lang, makakatawa talaga itong taong. Mas hinahangaan pa yung mga matapang-tapang sa kanto, yung nakahubad ng ganyan, sino siga dito? Ikaw? O bakit ako siga? Eh di dalawa tayong siga. Di ba? Mas nakatakutan pa yun, pero yung may dalang Bible, magpe-pray, nakakatawa talaga itong taong to. Wala silang takot. Maraming tao, they don't take sin seriously. Alam niyo, kasalanan, kapag hindi natin ito tinake seriously sa buhay natin, lalo sa mga nakaalam na ng katotohanan, unti-unti kang kakainin nito. Ito'y parang cancer ng espiritu. Habang pinapakain mo yan, parang tuta lang yan. Pero isang araw, lalaki yan parang higante. At ikaw nang kakainin yan. Kaya, mga kapatid, warning. Sabi mo sa katabi mo, warning.
huwag mong maliitin ang kasalanan. Huwag mong tignan ito na parang wala lang. Hello? Kung alam mo may nagagawa kang pagkakamali sa Diyos, it's time for you to repent. Ang Diyos na may mahabagi na nagbibigay ng kapatawaran, nagbibigay sa atin ng pagkakataon, kung manunumbalik ka lamang sa Kanya at aaminin mo yung kasalanan sa Diyos. Ang sabi ng Bible, siya'y tapat at banal na handa kang patawarin. Huwag mo lang tignan na, okay lang to. No. Babala po mga kapatid, sa mga magbo-boyfriend at girlfriend, mag-ingat kayo. Huwag kayong mahulog sa tukso. Anya kayo? Don't just take it lightly. Hindi porket nakikita niyo sa TV, mga kabataan, nag-holding hands, yung sila, huwag na akong magbabanggit ng mga artista, yung mga nag-kikissing. Ganun na rin. Uso yan ngayon. No. Don't take it lightly. Maging seryoso tayo. Pagdating sa kasalanan, kasalanan yan. Ang totoo, malaki man o maliit ang kasalanan, ay sapat para daling ka sa impyerno. Hindi pinag-uusapan ng laki at liit. Sabi ng Panginoong Yesus, sabi ng Old Testament, ang bawal ang mangalunya sa iyong kapwa. Pag may asawa ka na, bawal ka mangalunya. Pero nung una panahon, para masabing nangalunya ka, kailangan mahuli ka sa pangangalunya. Nang dumating si Jesus, ang sabi niya, tumingin lang kayo ng may pagnanasa sa babae o lalaki ay nangalunya na kayo. Bawal ang pumatay! Para pumatay ka, talagang yung act, crime na pumatay ka. Pero sabi ni Jesus, ang mapuot sa kapwa ay pumatay. So paano tayo lulusot sa kasalanan? Simple lang mga kapatid. Hindi natin kaya sa sarili natin. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo kaya ang kasalanan. Sa iyong sariling gana. Kailangan mong isurrender ito sa Diyos. Kailangan ng lakas ng Diyos sa buhay mo. Kailangan kilalanin mo siya Diyos at Panginoon ng iyong buhay. Why? God was purifying His church. He wanted His church to take sin seriously. He wanted to discourage shallow commitment. Dahil ang gusto ng Diyos ay church na banal at maayos. Ang gusto niya, ang church ay purified church. Yan ang dadatnan na gusto ng ating Panginoong Yesus, na ang church ay lumalakad sa kabanalan. Paano? Simulan natin, tignan ang kasalanan seriously. At ang gusto ng Panginoon, dinidiscourage niya yung shallow commitment, yung mababaw na commitment kay Lord. Gusto niya kasi yung fully commitment kay Lord. Pag sinabi mo, Lord, I love you, you really love God. Lord, I worship you, you really worship God. Amen. Lord, I will serve you, you really serve God. Hindi ito biro-biro lang, mga kapatid. Sabi nga ng isang mga awit, ang paglilingkod kay Lord ay hindi laro, hindi biro. Hindi ito paikot-ikot. Ano kayo? Diba kasi paikot-ikot? Sige, magkano na ako kay Lord. Puso Lord. After isang araw lang, wala na. Diba? Hindi ka seryoso. Tanong mo yung katabi mo, kailan ka ba magsiseryoso kay Lord? Kasi pinag-uusapan dito, mga kapatid, kaluluwa mo. Ang pinag-uusapan dito yung destiny ng iyong kaluluwa. Ito ba'y pupunta sa piling ng Diyos o walang hanggang kaparusahan sa impyerno? Don't just take hell lightly. Iba ginagawang comedy. Sa mga comedy bar, laman ang joke ng hell. Sa mga TV, sa mga joke, laman ang hell ng parang comedy. At gusto ng kaaway na gawing comedy ang hell. Bakit? Gusto niyang dalhin tayo doon. Pero ang plano ng Diyos sa atin ay para iligtas tayo. Amen. Kaya don't just take sin lightly. Palapakan natin ng Panginoon. Pangatlo, taking His chastening rod seriously. Ano bang isang kailangan mo i-take serious kay Lord? Yung palo niya. Hindi lang yung sin, kundi yung takot mo na ikaw ay paluin ng Diyos. Ito sabi ng Proverbs chapter 20 verse 15. A rod of correction imparts wisdom. Yung palo, nakapagbibigay yan ng karunungan. But the child left to himself disgraces his mother. Pero yung isang bata na hindi na disiplina, kahiyahiya ng kanyang ina. Kaya napakahalaga,
na tayo po yung disiplinahin ng Diyos. Kasi ang disiplina kay Lord is a proof of love. Discipline is really a proof of God's love. Maging na mga magulang, pagka dinidisiplina ka ng magulang mo, mahal ka ng iyong magulang. Ito sabi ng Proverbs chapter 13, verse 24, He who withholds his rod hates his son. Kapag ka ayaw mong paluin ng anak mo, hindi mo siya talaga mahal. But he who loves him, disciplines him diligently. Pero pag mahal mo ang iyong anak, talagang papaluin ka niya. At ang sabi po sa Bible, sa Revelation chapter 3, verse 19, Those whom I love, ang Diyos mo nagsasalita rito, ang mga minamahal ko, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Bago ka papaluin, mag-repent ka na. Kasi hindi po biro ang paluin ng Diyos. Kaya po minsan, pinapayagan ng Diyos na tayo ay dumating sa punto na sobra-sobrang problema kasi ayaw mong kilalanin ng Diyos sa buhay mo. And you don't just take God seriously. Seryoso ka sa pagiging religious mo, pero bibig mo naman, sabi ng Bible, walang kwenta yun Kung yung bibig mo naman, kung ano-ano sinasabi, pagiging religious mo is just a babe. Nanya kayo? Kaya sabi rito ng Panginoong Diyos, yung mga minamahal ko, nire-review ko, dinidisiplina ko, kaya nga, dapat, bago pa tayo disiplinahin. Kasi ang totoo, kapag galit pa ang Diyos, pwede pang pigilin yan Pero kapag ang kamay ng Diyos ay umumang na, at papaluin ka na, sino makakapigil sa kamay ng Diyos? Wala. Kaya habang may panahon pa, and I believe may kinakausap ang Diyos dito, you're playing around of your Christianity. You're playing around of your ministry. You're playing around sa mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos. And you take God lightly. Yung salita ng Diyos parang pinaglalaruan mo lamang. At ang kasalanan, pinagpapatuloy mo. Kapatid, pag dumating ang palo sa iyo ng Diyos, siguradong aaray ka. Kaya don't take the rod of God lightly. Take it seriously. Anong kailangan gawin, Pastor? Saan ba nagsisimula ang seriousness, Lord? Itong sikreto. The secret for taking God seriously is to fear Him. Kailangan para tayo magkaroon ng seriousness kay Lord, pag Diyos na pinag-uusapan, kailangan seryoso ka na. Pagkakasalanan na pinag-uusapan, nagre-repent ka na, natatakot ka na. May mga nakakatuwang Kristiyano, pagka a-acting pa lang na kasalanan, dumarating na yung takot sa puso niya, hindi niya na magawa yun. Yun ang maganda. Nanakawin mo yung tithes mo, pero Lord, ayokong gawin. Makakasala ka sa babae, biglang dumarating yung takot sa iyo, yun ang maganda. Diyan ka makakaiwas sa kasalanan. Ano sabi ng Bible? Psalms 34 verse 9 to 12. Now listen to this verse. Fear the Lord, you His holy people. For those who fear Him lack nothing. Pagka may takot ka pala kay Lord, you lack nothing. Even strong young lions sometimes go hungry, but those who trust in the Lord will lack no good thing. Come, my children, and listen to me, and I will teach you to fear the Lord. Does anyone want to live a life that is long and prosperous? The secret is fear God. Matakot ka sa Diyos. Sino pa kaya, minsan sabi ni Bishop Boy Ramos sa amin, nangangaral siya, sabi niya, sino pa kaya talagang tao may takot sa Diyos? Kasi ang problema natin, hindi natin nakikita ang Diyos. Minsan, mas takot pa nga tayo sa boss natin, mas takot pa tayo sa ating katrabaho, sa tao, kaysa takot sa Diyos. Kaya minsan, we don't take God seriously kasi hindi man natin siya nakikita. Pero ang totoo, mga kapatid, hindi man natin siya nakikita, pero nararamdaman natin siya. Siya'y buhay, siya'y totoo, siya'y makapangyarihan, at may magagawa sa buhay mo. It's either i-bless ka, or sumpain ka. It's either pagpalain ka, or paluin ka. Kaya nung sabi doon, ikaw ay kailangang matakot sa Kanya. Pagka takot ka kay Lord, you lack nothing. Kaya sabi nung, come my children, listen to me. Makinig tayo sa Diyos. I will teach you, tuturuan ka naman niya paano matakot sa Kanya Basta marunong kang makinig kay Lord. Proverbs 14 verse 27.
The fear of the Lord is a fountain of life, that one may avoid the snares of death. Ang takot sa Panginoon ay fountain ng buhay. Diyan nagmumula ang buhay pag may takot ka kay Lord. Kasi makakaiwas ka sa kasalanan. Magagawa mo sumunod sa kalooban ng Diyos. Magkakaroon ka ng buhay. At ano? Yung may takot kay Lord, ma-avoid mo yung mga snares, yung mga patibong, yung mga gawa ng kaaway sa buhay mo. Last verse, ito yung main verse natin kanina, Proverbs 19, verse 23. The fear of the Lord leads to life. Kapatid, seryosoy mo si Lord. Matakot ka sa Kanya. Sa iyong sarili, matakot ako kay Lord. Bakit? Nasa Kanyang buhay natin. Hawak niya kinabukasan mo. Hawak niya kinabukasan ng iyong anak. Kinabukasan ng iyong pamilya. Matakot ka sa Kanya. Makinig ka sa Kanya. Galangin mo siya. Pakinggan mo ang Kanyang salita. Kapatid, payo yan mula sa salita ng Diyos. Magtatagumpay ka, pagpapalain ka ng Diyos, maganda ang iyong kinabukasan. Let's begin a life that is serious to God. Tayong lahat ay tumayo.